Nang ako ay 22 taong gulang, nagsimula akong umupa ng apartment sa ibaba ng bahay ng aking mga magulang para makatipid ng pera, pero magkaroon din ng kaunting privacy. Kahit pa madalas umaalis ang mga magulang ko, pakiramdam ko pa rin ay wala akong privacy at hindi ko man lang maimbitahan ang mga kaibigan o babae ng mapayapa. Ang apartment sa ibaba ay hiwalay sa pamamagitan ng pinto sa hagdanan na maaaring i-lock. Bukas ang layout doon at ang mini kitchen ay parte ng living room area. Nandoon din ang aking kwarto, banyo at laundry room sa dulo ng hallway at may side entrance sa may living room. Nangyari ito isang weekend na wala ang mga magulang ko kaya pwede akong maging maingay hanggat gusto ko. Nandun ang mga kaibigan kong sina Anthony at Jay at nagkakasiyahan lang kami, umiinom habang nanonood ng hockey game sa sofa. Dahil wala ang parents ko, todo lakas ang tugtog habang nagchichill kami. Hindi naman ako lasing na lasing pero medyo tipsy na ako pagdating ng katapusan ng laro. Iniiwan kong naka-unlock ang pinto sa pagitan ng apartment ko at ng itaas kapag wala ang magulang ko dahil hindi ko na kailangang mag-alala na bigla silang bumaba. Nandoon sa taas ang mas malaking ref kaya doon namin nilagay ang mga inumin. Dahil parehong uminom at nagmaneho ang mga kaibigan ko, nagdesisyon silang doon na lang matulog. Malaki ang sofa sa ibaba. Kasya ang 3 tao kung maayos silang humiga. Matapos ang mahabang gabi ng inuman, nagpaalam na ako at pumunta na sa kwarto para matulog. Nagising ako pagkalipas ng ilang oras, 10 oras ng gabi o madaling araw. Kaagad kong narinig ang tunog na malamang ang gumising sa akin, mga yabag mula sa itaas. May naglalakad doon. Natural lang isipin na baka si Anthony o Jay ang umakyat para kumuha ng malamig na tubig sa ref ng parents ko. Hindi ko na masyadong inisip, ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Pero makalipas lang ang ilang minuto, may narinig na naman ako, ang doorknob ng kwarto ko. May nagtangkang pihitin ito pero nakalock. Lagi kong nilalock ang pinto ko, automatic na sa akin iyon. Nagtaka ako kung bakit sinusubukan nilang pumasok, pero pagod na pagod ako at inisip ko na lang na kung hindi ako magsasalita at magkunwaring tulog, babalik na lang sila sa pagtulog. Medyo weird pakinggan pero wala talaga akong energy para harapin pa. At gumana naman, nakatulog ulit ako. Paggising ko kinabukasan, wala na si Anthony pero si Jay tulog pa sa sofa. Narinig niya akong binuksan ng ref kaya dahan-dahan siyang gumalaw at kinusot ang mga mata niya. Tinanong ko siya kung siya ba ang nagtangkang pumasok sa kwarto ko kagabi. Sabi niya, hindi niya maalala dahil medyo nalasing siya. Nagpunta kami sa isang deli malapit para bumili ng bacon, egg and cheese, kape tapos kinain namin sa backyard. Umalis din siya agad pagkatapos at nagpatuloy ako sa araw ko gaya ng dati. Hindi ko na tinanong si Anthony kung siya ba ang nagtangkang pumasok sa kwarto ko. Sa totoo lang, wala akong pakialam masyado. Hindi naman malaking bagay. Sa tingin ko, kinugol ko ang halos buong Sabado sa labas kasama ang ibang kaibigan. Umuwi ako ng medyo gabi na, pero hindi lasing dahil chill lang ang araw na iyon. Medyo pagod lang talaga ako kaya kumain ako ng kaunti, naghilamos at dumiretso sa kama. Nang sabihin kong dumiretso sa kama, ang totoo niyan ay humiga ako at nanood pa ng 1 oras ng TV. Pagkatapos kong patayin ng TV, agad kong narinig ang mga langit-ngit at mga yabag mula sa itaas. Parang mga yapak, gaya ng kagabi sa mismong lugar sa itaas, sa may kitchen. Kailangan ko talagang makinig ng mabuti pero tumigil rin ang tunog. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. May kaunting kaba akong naramdaman sa tiyan habang nakaupo't nag-aabang sa susunod na tunog. Sa huli, humiga na lang ako at sinubukang kumalma. Inisip ko na baka normal lang iyon, galaw lang ng bahay. Siguro paranoid lang ako kaya pinalalaki ko ang mga tunog sa utak ko. Mali pala ako, sana nakinig ako sa kutob ko. Nang marinig kong muli ang doorknob ng kwarto ko na gumalaw. Muli akong napabalikwa sa kama ng sobrang bilis. Parang akala mo'y may paparating na bus na mababangga ako. Yung doorknob gumalaw lang. Nang ilang segundo. Katulad ng nangyari noong nakaraang gabi. Pero ngayong gabi, may marahang katok muna bago ito gumalaw. Hindi ako nagsalita kahit isang salita. Kinuha ko agad ang cellphone ko sa kama at sinimulan kong i-text ang pamilya ko, pati na sina Anthony at Jay. Alam kong halos imposibleng sila yon, pero sa kaibuturan ng puso ko, umaasa akong isa sa kanila ang sasagot at magsasabing,
Oo, ako yan. Hindi sumagot ang mga magulang ko sa tawag. Malamang tulog na sila. Hindi naman sila dapat bumalik hanggang Lunes. Wala akong balak na magtanong ng, sino yan? Tahimik akong bumangon mula sa kama at nagtago sa likod ng corner dresser, may hawak na matigas na bagay, para kung sakaling sinira ng kung sino man ang pinto at biglang sumugod sa kama. Hindi ako nagbibiro. Sa tingin ko 10 minuto akong hindi gumalaw sa pwesto. Pero wala nang sumunod na katok. Sa wakas tumawag ako sa 911. Mahina ang boses ko pero sapat para marinig ng operator. Nanatili akong nakatigil habang kausap ang operator hanggang sa dumating ang mga pulis. Dahil hindi ako kampanteng lumabas ng kwarto, hiniling ko sa operator na sabihin sa mga pulis na puntahan ako sa bintana ng kwarto ko. Nang may isang pulis na nasa labas ng bintana, kumatok siya at binuksan ko ito. Buti na lang at nasa first floor ako. Inabot ko sa kanya ang susi ng side door at makalipas lang ng ilang sandali, narinig kong bumukas ang pinto ng apartment. Doon lang ako lumabas ng kwarto at sinalubong ng 2 pulis. Binuksan ko lahat ng ilaw. Maliit lang ang apartment ko. Konti lang ang posibleng taguan kaya mabilis kaming natapos sa ibaba. Pagkatapos, umakyat kami sa main floor ng bahay para maghanap. Wala pa rin. At pagkatapos umakyat kami sa itaas. Sinabi ko sa mga pulis kung anong silid ang nandun bago nila ito pasukin. Pagpasok nila sa kwarto ng mga magulang ko, narinig ko ang isang kaguluhan. Ilang segundo lang mula noon, nasa hallway na ako nang marinig ko ito. Sumilip ako at nakita kong sumisigaw ang 2 pulis sa isang tao sa ilalim ng kama ng mga magulang ko. Parang may matinding kaba sa tiyan ko. Sinabihan akong bumaba muna. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ang 2 pulis habang kasama ang isang matangkad, marumi at nakakatakot na lalaki na naka-sweatshirt at shorts. Tinanong nila ako kung kilala ko siya, sabi ko, "Siyempre hindi." Yung tingin ng galit na ibinigay niya sa akin, nakakatindig balahibo, para siyang baliw, palaboy o pareho. Nang nailabas na siya ng bahay, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Sabi ng mga pulis kung gusto naming ituloy ng mga magulang ko ang kaso, kailangan lang tumawag sa presinto. Pagkaalis nila, agad kong tinetext lahat ng pamilya at kaibigan ko sa group chats. Dahil sobrang late na, iilan lang ang nag-reply, agad kong tinawagan ang mga magulang ko kinabukasan at ikinuwento ang nangyari. Natural nagulat sila gaya ng inaasahan. Pero dahil palaboy lang daw ang lalaki at walang nanakaw, hindi na nila itinuloy ang legal na aksyon. Pakiramdam ko, posible talagang nakalimutan kong ilock ang front door noong gabing dumalaw sina Jay at Anthony. Baka pumasok lang siya nang hindi namin napapansin dahil malakas ang tugtog. O mas nakakatakot isipin, baka matagal na pala siyang nasa loob ng bahay at hindi lang namin nalaman. Palagi kong mahal ang katahimikan. Lumipat ako sa isang cabin sa kanayunan ng upstate New York. 5 taon na ang nakakalipas. Malayo sa kaguluhan ng syudad. Malaki ang lugar, tahimik, at napapalibutan ng makakapal na kagubatan na umaabot sa dulo ng ari-arian ko. Ang pinakamalapit kong kapitbahay ay ilang milya pa ang layo. Ang tanging maririnig mo ay ang pagaspas ng hangin sa mga dahon at paminsan-minsan ang huni ng mga ibon. Tahimik. At gusto ko yon. Pangingisda ang hilig ko. Karamihan ng oras ko, ginugugol ko sa lawa sa likod ng bahay ko. Perpekto ito para makalayo sa lahat. Hindi ko iniinda ang pag-iisa. Sa totoo lang, gusto ko ito. May malaking deck ang cabin na tanaw ang gubat. Madalas akong umupo roon na may hawak na malamig na beer. Pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno at pinakikinggan ang mga tunog ng kagubatan tuwing gabi. Palagi itong payapa. Hanggang kamakailan. Nagsimula ito mga 2 linggo na ang nakaraan. Nasa deck ako gaya ng dati, nakatingin sa dilim, nang may marinig akong kaluskos. Parang may naputol na sanga sa malayo. Hindi ko masyadong inintindi. Siguro usa lang yon, o rakon. Marami namang hayop sa gubat. Muli akong napabalikwas mula sa kama, para bang may paparating na sasakyan na malapit nang bumangga sa akin. Ang doorknob ay gumalaw lamang ng ilang segundo, tulad ng nangyari kagabi, ngunit ngayong gabi ay may kasamang mahinang katok sa pinto. Hindi ako nagsalita. Dinampot ko ang aking telepono mula sa kama at agad na nag-text sa aking pamilya.
pati na rin kina Anthony at Jay. Alam kong maliit ang posibilidad na isa sa kanila iyon, ngunit umaasa pa rin akong may sasagot at magsasabing, "Oh, ako to." Hindi sumagot ang aking mga magulang. Malamang ay natutulog na sila. Hindi rin sila inaasahang babalik hanggang Lunes. Wala akong balak na tanungin kung sino ang nasa labas. Tahimik akong bumangon mula sa kama at nagtago sa likod ng aparador, hawak ang isang matigas na bagay bilang panangga, sakaling pilitin ng kung sino man ang pumasok. Sa loob ng 10 minuto, hindi ako gumalaw sa aking kinaroroonan. Walang sumunod na katok. Sa wakas tumawag ako sa 911 at bumulong hanggat maaari habang nananatiling marinig. Naghintay ako sa linya kasama ang operator hanggang sa dumating ang mga pulis. Dahil hindi ako komportableng lumabas ng silid, hiniling ko sa operator na ipaalam sa mga pulis na hintayin ako sa bintana ng aking silid. Nang may kumatok sa bintana, binuksan ko ito at ibinigay ang susi sa side door. Ilang sandali lang narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking apartment. Lumabas ako ng silid at sinalubong ng 2 pulis. Binuksan ko ang lahat ng ilaw. Maliit lamang ang aking apartment at walang masyadong lugar na mapagtataguan, kaya mabilis ang kanilang pagsisiyasat. Pagkatapos umakyat kami sa pangunahing palapag ng bahay at sinuri ito, wala ring nakita. Pagdating namin sa silid ng aking mga magulang, narinig ko ang isang kaguluhan. Mga 30 segundo ang lumipas, nasa labas ako ng pasilyo nang marinig ko ito. Sumilip ako at nakita ang 2 pulis na sumisigaw sa isang tao na nasa ilalim ng kama ng aking mga magulang. Naramdaman ko ang bigat sa aking sikmura, sinabihan akong maghintay sa ibaba. Ilang minuto ang lumipas, bumaba sila kasama ang isang matangkad, marumi, at nakakatakot na lalaking nakasuot ng sweatshirt at shorts. Tinanong nila ako kung kilala ko siya, at sinabi kong hindi. Ang tingin ng lalaking yon sa akin ay nakakatindig balahibo. Para siyang isang palaboy o baliw o pareho. Pagkatapos siyang ilabas ng bahay, nakahinga ako ng maluwag. Sinabi ng mga pulis na kung nais naming ituloy ito, maaari kaming makipag-ugnayan sa presinto. Pagkaalis nila, agad kong tinext ang lahat ng grupo ng pamilya at kaibigan. Dahil sa oras, iilan lamang ang sumagot. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking mga magulang upang ipaliwanag ang nangyari. Siyempre, nabigla sila. Ngunit dahil walang ninakaw at ang lalaki ay isang palaboy, hindi na nila itinuloy ang legal na aksyon. Pakiramdam ko ay maaaring naiwan kong bukas ang front door noong gabi na. Dumalaw sina Jay at Anthony. At basta na lang pumasok ang lalaki habang kami ay nagkakasiyahan. O mas nakakatakot na posibilidad, baka matagal na siyang nasa loob ng bahay at hindi lang namin namalayan. Noong malapit na akong makatulog, narinig ko ulit ang tap-tap-tap sa bintana. Bigla akong tumayo, bumilis ang tibok ng puso ko, at kinuha ang flashlight. Tumakbo ako papunta sa ekstrang kwarto. Hindi na iniintindi kung gaano kalakas ang mga yabag ko. Sa pagkakataong ito, nang binuksan ko ang kurtina, hindi lang kagubatan ang nakita ko, may anino. May taong nakatayo sa labas ng bintana. Halos hindi makita sa dilim. Napatigil ako, nanigas sa kinatatayuan. Nanlamig ang dugo ko. Lumingon ako, gulong-gulo ang isip ko. Sino yon? Anong ginagawa nila dito? Ayaw ko mang maniwala pero malinaw na may tao sa labas ng bahay ko at pinagmamasdan nila ako. Dali-dali akong tumakbo sa telepono at tumawag sa 911. Nanginginig ang kamay ko, halos hindi ko madayal ang numero. Sumagot ang operator at halos hindi ako makapagsalita sa sobrang kaba. May tao sa labas ng bahay ko, sabi ko. At sa tingin ko, nandito pa rin sila. Ibinigay ko ang address namin at sinabi nilang magpapadala sila ng pulis agad. Binaba ko ang telepono at tumingin sa paligid ng kwarto. Kailangan kong umalis. Hindi ko na kayang manatili roon. Habang kumukuha ako ng jacket, may narinig akong ingay mula sa hallway. Isang mabagal na langit-ngit. May gumagalaw sa loob ng bahay. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako papunta sa likod na pinto. Binuksan iyon ng malakas at tumakbo papalayo sa gubat. Tumakbo ako ng buong lakas, hindi lumilingon. Habang sumasakit ang dibdib ko sa bawat hakbang. Pagdating ko sa dulo ng property, nakita ko ang kumikislap na ilaw ng mga police cars sa malayo. Bumagal ako, nanginginig ang buong katawan ko, at
Nagtago sa likod ng puno habang pinapanood ang mga pulis na dumating. May dalang baril. Hinahanap ang paligid ng bahay. Pero hindi na ako naghintay para malaman kung anong nangyari. Hindi ko na kaya. Alam kong kung sino man o ano man ang nasa bahay, hindi pa sila tapos. Hindi na ako ligtas doon. Hindi na ako bumalik mula noon. Nakipag-ugnayan ako sa pulis para ipaalam na ayos lang ako para hindi nila ako hanapin. Nandoon pa rin ang cabin, nakatayo sa gitna ng gubat. Pero hindi na ito parang tahanan. Tuwing ipinikit ko ang mga mata ko, naririnig ko ang pagtap. Hindi ko alam kung sino ang pumasok sa bahay o kung anong gusto nila. Pero isang bagay ang sigurado ako, hinintay nila ako. At andyan pa rin sila. Nangyari ito noong ako'y mga 15 na taong gulang pa lang, bandang 2008. Umalis ang mga magulang ko, papuntang kasino, kaya kami lang ng aso kong si Abby ang naiwan sa bahay. Bandang alas 11 ng gabi, nagchat-chat ako sa mga kaibigan ko sa Instant Messenger habang nanonood ng YouTube. Habang nagtatype at nakikipag-chat, narinig kong tahol si Abby sa may sala. Akala ko baka dumating na ang mga magulang ko kaya naghintay ako. Pagkalipas ng ilang minuto at wala pa ring ingay ng pagbukas ng pinto, tumayo ako at pumunta sa sala para tingnan. Nakaharap si Abby sa mga bintanang tanawang driveway at tumatahol pa rin. Hindi ko makita ng malinaw sa labas kasi madilim at walang ilaw. Sumilip ako at nakita ko lang ang isang kotse sa driveway. Ibig sabihin hindi pa umuuwi ang mga magulang ko. Inisip ko baka narinig lang ni Abby ang isang kapitbahay o dumaan na maingay na sasakyan kasi nasa highway kami at kahit gabi madalas maingay. Bumalik ako sa pag-chat pero ilang minuto pa lang parang may naririnig na naman akong mga tunog sa paligid ng bahay. Minsan titigil si Abby sa pagtahol tapos tatahol na naman. Tumatayo na sana ako para pakalmahin siya. Nang bigla akong marinig na parang may kumatok o may kaluskos sa may pintuan ng sala. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad pabalik sa sala. Sumilip sa bintana. Wala. Pero nagsisimula na akong kabahan. Natatakot akong sumilip sa people baka may nakatingin na nakakatakot. Siniyado ko ulit ang pinto at paalis na sana ako sa sala nang biglang may kumatok naman sa side door ng bahay. Nagtatalo ang isip ko. Baka locked out lang ang mga magulang ko? O may nanloloob? May kasabwat ba siya? Bago ko pa masagot ang sarili kong tanong, narinig ko na ang doorknob sa basement na parang ginagalaw. May sumusubok buksan ito. Yung basement namin ay nasa ilalim ng bahay at ang pintuan nito ay nasa likod sa ilalim ng deck. Kailangan mong maglakad sa likod ng buong bahay para makita iyon. Ibig sabihin alam ng taong yon kung nasaan yon o sobrang determined siya. Habang si Abby ay umiiyak at tumatahol ng malakas, tumatakbo siya sa iba't ibang kwarto hinahanap ang panganib. Pakiramdam ko napapaligiran na ang bahay. Lalong lumakas ang tunog mula sa basement at parang nabuksan na ito kasi biglang tumigil ang ingay. Nanigas ako. Hindi ako makahinga. Tahimik. Naghihintay lang ako sa susunod na mangyayari. Tapos bigla na lang, tumakbo si Abby pababa sa basement. Galit na galit ang tahol niya, parang hayop na handang sumugod. Si Abby ay mabait na black lab. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko pa siya narinig tumahol ng ganon. Nanatili akong nakatayo, parang na-freeze. Hanggang sa bigla kong naisip, tumahimik na si Abby. Tinawag ko siya paakyat at agad kong nilock ang pinto papasok sa basement. Kinuha ko ang landline phone, wala pa akong cellphone nun, at tumakbo kami ni Abby papunta sa kwarto ng magulang ko kung saan may baril na nakaimbak. Umupo ako sa closet, hawak ang baril, handang tumawag sa 911 nang bigla kong marinig ang pagbukas ng front door. Tumakbo si Abby palabas. Sumigaw ako, "No!" Pero narinig ko ang boses ng mga magulang ko. Tumakbo ako sa sala. Nakita ko silang hinahaplos si Abby at nakatingin sila sa akin na parang nagtatanong. Ikinuwento ko agad ang lahat ng nangyari. Shocked si Mama at si Papa ay agad kinuha ang baril at inikot ang buong bahay loob at labas pero wala siyang nakita. Hindi na ako nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan ng hapon may kumatok sa pinto. Kinabahan agad ako at nagtago sa kabilang kwarto. Binuksan ni Papa ang pinto at si Uncle Pete ang nasa labas, may hawak na sobre.
Si Uncle Pete ay kilala naming medyo creepy. Lagi niyang minamaliit ang tita ko at ang pakikitungo niya sa mga bata ay laging weird. Wala namang ginagawang illegal pero may kakaiba sa kilos niya. Pati matatanda, hindi komportable sa kanya. Bata pa lang ako kinakabahan na ako pag kinakausap niya ako. Kahit wala naman siyang sinasabing diretso, ako'y nagsusoftball noon at ang pinsan kong si Kate, anak niya, ay nasa mas batang liga. Dahil naawa ako kay Kate, tinuturuan ko siya minsan ng pitching at fielding. Habang nasa kabilang kwarto kami ni Mama, narinig namin si Uncle Pete na nagsabi, "Sinubukan kong pumunta kagabi para ihatid ito pero wala kayong tao." Di ko na masyadong narinig ang iba, pero maya-maya, narinig naming binagsak ni Papa ang pinto. Lumabas kami ni Mama at nagtanong, "Ano yon?" Galit na galit si Papa. Nanginginig ang mukha niya sa galit. Ang sabi niya, si Uncle Pete daw ang gumagala sa bahay kagabi. Sinusubukan pumasok. Inabot niya sa akin ang sobre. May card at gift card sa loob bilang pasasalamat sa pagtuturo ko kay Kate. Isang gabi ng takot at kaba dahil sa creepy kong uncle.